God is good. All the time. All the time. God is good. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay tinatawag na Transfiguration Sunday. At yung unang pagbasa ay tungkol kay Abraham. Mapapansin ninyo yung dalawang pagbasa ay tinawag ng Diyos o nangyari ang mga pangyayari sa bundok. Di ba? Nakaranas na ba kayong makarating sa taluktok ng bundok? Ako, nung bata ako, ay mahilig akong mag-akyat-akyat sa mga bundok. Pero ang hindi ko akalain, nung makarating ako sa Roma, ang aakyatin pala namin ay yung mga tinatawag na Alps. Iyon yung bundok sa may Switzerland at saka sa Austria. Matatarik na bundok, nagyeyelo. Minsan yung bundok pag tagaraw, nawawala ang yelo nito at nagkukulay orange. Ang ganda-ganda. Yung hirap ko na pag-akyat sa bundok, napakahirap talaga. Kailangan daw, hindi ka nagmamadali sa pag-akyat sa bundok, mapapagod ka. Kailangan daw ay dahan-dahan ang pag-akyat at hindi ka pwedeng umakyat ng busog. Talagang dahil sa lamig ay hindi ka matutunawan. Kaya ang binabaon lamang namin ay carrots. Ayun. O kaya mansanas. Yun lang ang pinakatubig namin para maakyat. Aabutin ng hanggang 3:00 ng hapon. Nung nakaakyat kami sa itaas, umalis kami ng bandang 7:00 ng umaga. 3:00 ng hapon, nakarating kami, hindi pa sa taluktok, nasa kalagitnaan pa lamang kami. Pero naakyat namin yung isang medyo mababang bundok at nung maakyat namin ay napakasaya. Parang ang mga pagod, ang mga hirap, yung lamig na aming dinanas, yung pagkadelikado, yung takot mo, nung nandoon ka na sa tuktok, ay parang masayang-masaya ka na. Nawalang lahat yung pagod mo, no? Napakasayam. So, ito yung gustong sabihin ng mga pagbasa ngayon, yung mountain experience, yung karanasan sa bundok sa ating buhay, pananampalataya, di ba? Yung karanasan natin sa ating buhay. Minsan, kapag narating mo na ang masasayang araw ng buhay mo, katulad ng graduation, di ba? Katulad halimbawa na kapag patapos ka ng anak, o kaya naman nung ikakasal ka na, di ba? Ang saya-saya. Sabi nga daw, yung mga ikinakasal, hindi nagkakasakit kasi sa honeymoon nila, no? Masayang-masaya sila, no? Eh, yun. Minsan ayaw mo nang umalis doon sa taluktok ng iyong karanasan, yung sarap ng buhay. Pero magigising ka lang isang araw, kailangan bumaba ka uli. Di ba? Kailangan harapin mo ang buhay. Hindi pwedeng nandiyan ka. Yung iba, pagkatapos ng graduation, na kanila tapos na. At pagkatapos mag-aasawa pa pala sila. Tapos magpapalaki ng anak. Hirap uli, di ba? Tapos, magpapagraduate. Taluktok na naman ang bundok. And then, kailangan ka na namang bumaba. Ito yung mga karanasan natin. Alam ninyo, mga minamahal na kapatid, tingnan natin yung sekreto ni Abraham. Itong si Abraham, sinabi ng Panginoon sa kanya,
Kasi meron siyang kaisa-isang anak. Dati wala siyang anak, tumanda na siya. At pagkatapos, sinubukan siya ng Panginoon, dalhin mo ang iyong anak sa taluktok ng bundok. Napakahirap noon. At doon ay ialay mo siya sa akin. Noon usong-usong pag-aalay ng buhay ng anak, lalong-lalo na sa katabi nilang mga bansa, no? Iniaalay sa Diyos ang mga tao. Yun ay pinakamataas na narating ng tao, ialay ang kanilang buhay hanggang kamatayan sa kanilang pagsamba. At noon ay napalitan yon ng pag-aalay ng mga baka, pag-aalay ng mga tupa. Noong talagang unang panahon, gusto nilang ihandog ang kanilang buhay. Walang makakapagpalit sa pagmamahal nila sa Diyos, kahit na pagmamahal nila sa kanilang anak. Sila ay masunuring sa Diyos. Kaya masama man ang loob ni Abraham noong panahon na iyon, kasi kaisa-isa lang ang kanyang anak magiging tagapagmana. Sabing gano'n ng Panginoon, kunin mo yang anak mo, dalhin mo sa itaas ng bundok, at doon ay papatayin siya at iaalay. Yung bata, dinala niya, pinagpasan niya ng ilang mga kahoy. Sabi ng bata, si Isaac, Ama, meron tayong mga kahoy. Nasaan ang ating iaalay na tupa? Wala tayong dala. Biruin mo yun ang tanong ng kanyang anak. Siya yung iaalay. Hindi alam ng bata na siya pala ang iaalay. Ang sama-sama talaga ng loob ni Abraham. Umiiyak siya, pero ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusunod niya ang Diyos, at ganoon ang nangyari. Nung sasaktan niya na ang bata, pinigilan siya ng Panginoon. At ang sabi, Abraham, huwag mong patayin ang iyong anak. Ngayon, alam ko na kung gaano ka sumasampalataya, kung gaano katatag ang iyong pananampalataya. At magmula ngayon, sa iyong angkan, ang iyong lahi ay aking pagyayamanin, bibigyan ko ng lupain, at maraming mga tao ang makikinabang sa iyong angkan. So makita niyo yon, dahil sa pananampalataya ni Abraham, marami ang nakinabang. Miski tayo, dahil sa pananampalatayang iyon ni Abraham, mula sa kanilang angkan, ay doon isinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa kanununuan. At tayo ay nakinabang ng pananampalataya ng kaligtasan. Anong gustong sabihin dito? Sa katapatan ng tao, ang Diyos ay nasisiyahan. Ang Diyos ay natutuwa sa pakikinig ng tao sa Kanya, sa pagsunod sa kalooban. Pag sumusunod tayo, marami ang nakikinabang. Kapag ikaw ay nagpapakabuti ng buhay, kapag ikaw ay nagsasakripisyo, kapag ikaw ay nagiging matatag sa iyong pananampalataya, ang Diyos ay pagpapalain ka katulad ni Abraham. Sinabi nga rito, ako ang Panginoon ang nangangako sa iyo
Yamang hindi mo'y pinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat. Yun ang pangako ng Panginoon. So kaya makikita mo, galing tayo sa angkan ni Abraham. Ang pananampalataya natin ay galing kay Abraham. Kaya nga sinabing si Abraham ang siyang ama ng pananampalataya. Kung mapapansin mo na naman dito sa Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo, inaya niyang 3 alagad. Sino ito? Si Pedro, Santiago, at Juan. Aakyat na naman sila sa bundok. Inaya ni Jesus yung malapit sa kanyang mga alagad. Kung mapapansin ninyo sa pagbasa dito, bago dumating ang pagbasang ito, binuksan na ni Jesus, ni Jesus, yung kanyang kamatayan, ipinagtapat niya na sa mga alagad. At hindi nila maintindihan yon. Kaya itong gagawin ni Jesus ay pagpapakita sa kanila ng isang kasiguraduhan na mamatay man si Jesus, na siya man ay dumanas ng hirap at sakit, makita man nila ang Panginoon na pahirapan, merong ipakikita sa kanila ngayon sa bundok. Ano yung ipakikita? Yung pagbabagong anyo ng Panginoon, ipakikita sa kanila ang pagka-Diyos na nakatago sa kanyang pagkatao. Siya'y magbabagong anyo ayon dito sa pagbasa, siya'y nagliwanag, nagluningning. At hindi makapaniwala sina Pedro sa kanilang nakita nila si Elias, nakita nila si Moises. So ito yung isang pagpapatunay na buhay ang mga namatay. Di ba? Sinasabi ng ibang reliyon, ang mga namatay daw, katulad ng mga santo, ay patay na. Pero hindi totoo yan. Sa harapan ng Diyos, kasama ng Diyos si Moises at si Elias. Ibig sabihin, may buhay sa kabila. At kung mapapansin natin, mga minamahal na kapatid, si Elias ang katuparan ng mga propeta at si Moises ang katuparan ng mga batas. Sila ang lumang tipan, kumakatawan sa lumang tipan. At doon naman sa bagong tipan, ang kumakatawan, walang dilit iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na ang bagong kasunduan, ang bagong tipan. Kung ang kasunduan ng mga unang tao ay sa pamamagitan ng 10 utos ng batas ni Moises at ng mga sinabi ng propeta, ngayon ang kasunduan ay walang dilit iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang anak ng Diyos ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay. Ang dugo niya ang siyang magliligtas sa atin, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun yung ibig sabihin nitong pagbasang ito. Bagong kasunduan. Kaya sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay bibigyan ng panibagong buhay. Kaya nga sa pamamagitan ng binyag, kanina nagbinyag tayo, yun ang sinabi lang ni Jesus, binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat yun na ang simula
ng tipan ng Diyos. Ngayon na ang tinatanggap natin ang biyaya ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yung kaligtasan na nangyari sa atin nung tayo ay binyagan. So, yun yung gustong sabihin sa atin sa pagbasa ngayong araw na ito, no? At kung mapapansin ninyo, sa kamatayan ni Jesus ay mayroong palaging kalakip. Ano yung kalakip ng kamatayan ni Jesus? Ang kanyang pagkabuhay. Kaya parang coin yan, parang barya na coin. Kahirapan, paghihirap, pagtitiis, pagtsatsaga. Kung gusto mo ng walang hanggang buhay, samahan mo si Kristo sa pagtitiis at pagtsatsaga. Samahan mo siya sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Upang isama ka niya sa pagkabuhay. Ganon din ang ating buhay, di ba? Ganon ang ating buhay. Kung hindi ka magtitiis, hindi ka magtsatsaga, kung hindi ka aakyat sa bundok, hindi mo mararamdaman ang kaligayahan sa itaas. Kailangan maghirap ka muna. Di ba? Maghirap ka muna. At ganoon ang ipinakita ng ating Panginoon. Ipinapakikita sa mga alagad na siya'y mamamatay, na siya'y maghihirap. Kaya ngayon inaalala natin sa panahon ng Kwaresma, di ba? Inaalala natin ang kanyang kamatayan. Pag inaalala natin ang kanyang paghihirap, inaangkop natin ang ating paghihirap sa kanya. Minsan ayaw na natin ng mga sakripisyo, ayaw natin ng paghihirap. Gusto natin kagad ay sarap ng buhay. Kaya nga iba napapahamak. Yung biglang pagpunta sa sarap ay napapahamak, di ba? Sarap mag-asawa ng maaga. Sarap na hindi na mag-aral at mag-TikTok na lang ako at mag-ML. Ang sarap na hindi magtrabaho. Ang sarap na lang mag-visyo. Ang sarap na lang magbarkada. Ang sarap na lang ng walang trabaho. Ang sarap na lang ng hindi na sumisimba, wala nang inaalalang Diyos. Hindi na nagsisisi sa mga kasalanan. Masarap yung ganon. Wala ka nang titignan na hirap, negatibo. Ang lagi mo na lang hahanapin ay ang sarap ng buhay. Hindi pwede, tinuturuan tayo ni Jesus ngayon sa Transfiguration Sunday. Kailangang umakyat ka sa bundok upang makita mo ang kanyang pagka-Diyos at paniwalaan mo ngayong ipinakita sa iyo ang kanyang pagka-Diyos. Sinisigurado sa iyo sa anumang paghihirap mo sa daigdig na ito, meron kang pag-asa, yung Diyos na pinangahawakan mo. Kaya nga napakahirap sa daigdig na ito, mga minamahal na kapatid, kung wala tayong Diyos na pangahawakan, kung wala tayong inaasahang Diyos. Kasi pagdating ng panahon, makikita mo parang sira ang iyong buhay o maraming mga tao ang nasira ang buhay dahil hindi ka naging matatag sa pananampalataya. Hindi tayo naging matatag sa pananampalataya. Katulad ni Abraham, no? Di katulad ni Abraham. Di ba? Si Abraham pinakita yung katatagan ng pananampalataya. At dahil sa katatagan niya sa pananampalataya, naghirap man siya. Di ba? Pero sa paghihirap na yon, maraming nakinabang sa kanyang paghihirap. Ganon din tayo sa ating pagtitiis,
sa ating pag-aaral, mga kabataan, sa ating pag-iwas sa mga bisyo, sa ating pagtatrabaho para sa ating mga anak, sa ating mga pagsisikap para sa ating pamilya. Maraming makikinabang niyan. Una sa lahat, ikaw. Sumunod yung iyong mga anak, yung iyong mga apo. Maraming mga tao na hindi na nakaalis sa kadena ng kahirapan at kamalasan, hindi na nakaalis sa mga problema nila sapagkat hindi nagtiyaga, hindi naghirap, hindi nagsikap sa kanilang buhay. Kaya ang itinuturo sa atin ni Jesus, kung gusto mo ng resurrection, kung gusto mo ng kaginhawahan at kapayapaan ng buhay, kadakilaan ng buhay, harapin mo ang krus ng iyong buhay. Akyatin mo ang iyong pananampalataya. Maniwala ka kay Jesus na nagpakita ng kanyang pagka-Diyos para pagdating ng panahon, pag ikaw ay may problema, nakasisigurado kang ang Diyos ay naririyan, tunay na Diyos, ang Panginoon si Jesus na iyong kinapitan. Yun lang po yung ibig sabihin nun. And then, bumaba na sila. Ayaw ni Pedro bumaba. Sabi ni Pedro, Panginoon, magtatayo na lamang po kami ng kubol dito kasi dito masarap. O hindi ka maghihirap, hindi ka papatayin. Dito na lang kami, masarap dito. Nandito si Moises, nandito si Elias. Dito na lang kami para doon makaiwas kami. Pagtakot kang harapin ang hirap, pagkatapos mong makita na si Jesus ay nagliwanag, may problema doon. Kailangan dalhin mo sa iyong puso at isipan ang liwanag ni Kristo sa pagharap mo sa iyong mga problema at sa iyong mga pangarap. So, yun yung gustong sabihin dito. Panghawakan mo ang iyong mga karanasan kay Jesus. Ang ating mga karanasan kay Jesus, katulad dito sa misa, di ba? Sa iyong pagdarasal, di ba? Sa panahon ng Kwaresma, panahon ng mahal na araw, matindi ang ating pagdarasal, nararamdaman natin ng Diyos, yun ay mga karanasan para pagkatapos ng Kwaresma, handa tayong bumaba sa bundok at harapin ang ating buhay sapagkat napatunayan natin si Jesus ang Panginoon at Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at ating hilingin ang ating mga kahilingan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samungkom. Alam kong diringgin ng Diyos ang samungkom. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samungkom.
Iyam natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po at iniaakyat mo kami sa mga tagumpay ng aming buhay, sa mga bundok na aming nararating bilang sagisag ng iyong pagpapala sa amin. Salamat po, merong tahanan, merong trabaho, nakakapag-aral ang mga anak. Salamat po sa mga pagdiriwang na aming ginagawa sapagkat nakakapagdiwang kami ng aming pananampalataya at tagumpay ng aming pag-asa sa daigdig na ito. Panginoon naming Diyos, inihiling po namin, tulungan mo kami, paghaharapin na namin ang mga mahihirap na bagay sa aming buhay. Gawin mo po kaming matatag. Ilayo mo po kami sa anumang malalaking pagsubok sa aming buhay. Pero kung darating po ang mga pagsubok, gawin mo kaming matatag, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan upang hindi rin kami mawala. Hindi rin kami mang-iwan sa iyo dahil sa hirap ng buhay. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyo, Panginoon. Pinagdarasal namin ang mga problema namin, mga suliranin sa pamilya. Pinagdarasal namin ang mga akyatin pa namin, mga pangarap. Nawa tulungan mo kami at ipinagdarasal namin ang mga may karamdaman sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tulungan mo po kami at huwag mo kaming iiwan. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo, sa katabi mo merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming iniling sa banal na misang ito ay iniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.